Okay, class. Discuss natin to. Doubly reinforced beam. So, possible dito may konting background pero nalilito, nahihirapan dito kay doubly reinforced. So, as part ng goal natin na mas malinawan, tapos ma-provide natin yung quality education as much as possible. So, ito yun. Discuss natin si doubly reinforced beam. So, doubly reinforced beam, unlike sa singly, ang difference lang nilang dalawa ay si singly, nasa tension side lang yung bakal. Kapag doubly reinforced beam naman, meron sa compression side, meron din sa tension side. So, yun lang yung difference ng dalawa pagdating sa yung pang magaan na usapan pa lang. So, bigyan natin ng mga senaryo kung paano na papaliwanag or paano nadidistinguish si doubly reinforced beam. So, ito yung original na alam mo, class. Meron tayong beam, ito may beam tayo, tapos meron tayong bakal sa tension side. Linawin ko lang na yung tension side ay hindi lagi nasa baba ha. Pwede rin to sa taas, depende nga doon sa type ng beam tsaka sa yung type ng load. Typical lang na kapag simply supported, typical lang na nasa baba yung bakal natin. Pero sinusundan syempre niyan yung positive bending moment. So, ayan class. Meron tayong beam na ganyan, tapos meron tayong tension bars. Ngayon, ito yung ginagawa natin kadalasan. Sa singly, mas maliit yung actual load versus sa capacity. Kaya lang, sa example natin na to, bigyan natin ng isang senaryong kakaiba. Ngayon, mas malaki yung actual load. Ito yung actual moment pala, galing sa actual load. Ito yung mga factor load sa 1.2, 1.6 yung depende. Pero mas malaki yung ultimate moment ng actual versus sa capacity. So, paano mangyayari? Kapag singly reinforced, kapag mas malaki yung actual natin versus dun sa maximum value ng capacity for singly reinforced, kapag ipinilit natin ng ganyan, ang mangyayari sa beam natin, masisira. Tama? Kasi mas mataas yung actual kaysa sa capacity. So, kung ikaw man yan, kaya mong buhatin yung isang bagay na hindi mo kayang buhatin. Syempre, ang sagot, hindi, di ba? Kunwari, ang capacity mo ay 1,000 kilograms lang, yung actual na bubuhatin mo is 200 kilograms, syempre, hindi mo kayang buhatin ito ng ikaw lang. Tama? So, kung sa beam din, kung ganyan din ang senaryo, yung beam, syempre, kapag nilagyan mo ng load na mas mabigat compared sa capacity niya, syempre, yung beam natin, sa madaling sabi, masisira. So, very straightforward itong senaryo natin. Mas mataas yung load kesa dun sa kapasidad ng beam natin. So, kung babalikan natin, ang ultimate moment natin ay equal sa reduction factor multiplied by C or T multiplied by D minus A over 2. Ito yung formula natin. So, wag na natin pakailangan muna si reduction factor, tapos pag-usapan muna natin yung pagkuha kay nominal moment. So, si nominal moment, syempre, alisin mo si reduction factor, nominal moment. Ngayon, kapag nangyari yung scenario natin na to, ito, kapag hindi kaya nung capacity natin, yung actual, masisira nga yung beam. Ang goal natin ngayon, dapat para hindi masira yung beam, yung capacity, maging mas mataas naman sa actual. Dapat magbaliktad, dapat kaya ng capacity yung actual. So, paano gagawin natin? Mula sa formula natin ng nominal moment, alisin nga muna natin to, magiging nominal ito. Mula sa formula natin na yan, para lumakas yung nominal moment, either palakasin mo yung compressive strength na to ng concrete or palakasin mo naman yung tensile strength ng concrete, ng bakal. Kapag tumaas yung alinman sa dalawa na to, syempre, tataas na rin yung nominal moment. Tama? Kapag tumaas yun, ito ang mangyayari na yung capacity natin tataas na compared sa actual. So, happy-happy na. Mas masaya na kasi hindi na masisira yung beam natin. Kaya lang ganito. Dalawa yung way ng pagpapataas ng ultimate moment. Pataasin mo yung C, pataasin mo yung T. So, since doubly reinforced ito, ang bida rito ay yung bakal, unahin na muna natin yung C. Bakit pinili na magdoble kesa palakasin na lang si C? Ito kasi ang common na tanong.
knowing na mas malakas yung concrete sa compression compared sa bakal, bakit naglalagay tayo ng compression bars? Bakit hindi na lang natin palakasin yung concrete talaga? Bakit hindi natin gawin na palakihin natin yung konkreto para lumakas yung compressive force? So, paano nasabi yung class? Diba, ang C natin, yung compressive strength na yan ng concrete ay equal sa 0.85 F prime C multiplied by area ng concrete. So, basically, yung F prime C, hindi naman ginagalaw ito sa problem. Pero yung area ng concrete, pwede natin gawa ng paraan. Bakit hindi natin palakihin ito? Bakit hindi lang natin na laparan o kaya taasan? So, isa-isahin natin. Doon muna tayo sa senaryo ng lalaparan natin yung beam natin. Kapag nilaparan natin yung beam natin, unang-una, hindi practical yon by means ng inertia. Kasi knowing na yung formula ng inertia natin for rectangular section is BD cube over 12, syempre mas practical na para tumaas yung inertia natin, dapat pataas, hindi palapad ang beam. In-explain ko na rin yung dati sa tutorial video. Pangalawa, eto pa. Kapag naman palapad ang senaryo, ay pataas pala. Kapag pataas, kunwari, tatamaan naman, possible na tamaan yung architectural na design ng bahay. Kasi ganito, kadalasan, yung mga biga ng bahay nakatago sa kisame. So, kunwari, ito yung biga, tapos ito yung kisame. So, ganyan ang kadalasan senaryo. Nakatago yung biga dun sa kisame. Ngayon, kapag ang ginawa natin, para ma-accommodate yung pagtaas ng area ng concrete, nilakihan natin yung biga. Ang possible na mangyari kung ito yung sahig, bababa yung clearance. Kasi obviously, compared dito, mas mataas itong isa na to. Yung hindi natin nilakihan yung biga. So, possible na ang mangyari na either yung kisame natin ay hanggang dito lang. So, kung susundin natin yung taas ng kisame, ganyan lang. Kaya lang nakalabas yung biga. Siyempre, pangit naman yun. Lalo na kung hindi naman talaga design na nakalabas yung biga. Plus, ito pa. What if naman, sir, sundin na lang natin yung biga? Para hindi po lumabas yung biga, edi takpan po natin. So, ito yan, takpan natin. Tinakpan natin ang kisame yung biga. So, masisira naman yung clearance na to. Ito, yung clearance. Masyadong bababa na yung kisame papunta dun sa sahig. So, possible na nagiging problema kapag compressive strength ng concrete ang ginawa natin ng paraan, tatamaan yung architectural natin. So, isa pang dahilan, bukod sa tatamaan yung architectural design, mas masyadong magiging mahal yung construction natin. Since lalaki yung structure, mas malaking volume ay ipoproduce, mas maraming volume ng konkreto ang gagamitin. So, mas mahal yung construction. So, ito pa. What if, balikan natin yung what if naman palapad. So, dun tayo sa palapad. Burahin ko lang ito. Sa palapad naman, ang problema mo pa rin dito ay yung architectural. So, explain natin. Kung palapad ang gagawin natin, kung mula dito sa ganyan lang, magiging ganito na lang. Oo nga, same pa rin ng clearance. Kaya lang, ang magiging problema mo na dyan, yung nosing. Kunwari class, masyado nang lumapad yung yung biga natin. Ito yung hollow blocks natin. Masyado nang malaki yung magiging nosing na to. Ito yung sobra sa silipin may biga ng bahay nyo, yung sobrang portion ng biga dun sa pader. So, yun yung tinatawag natin na nosing. So, ito, masyado nang mas malalaki. Hindi na rin ganun kagandang tignan para do sa bahay. Kadalasan nga yan, inaayawan na may nosing hanggat kayang itago, hanggat kayang gawing flat yung pader. Fina-flat natin yan as much as possible. Lalo na kung yun yung gusto naman ni architect. So, yun yung mga dahilan para hindi natin galawin yung compressive force. Para hindi natin palakihin yung area ng concrete. So, ulitin natin. Isa, yung architectural reasoning. Pangalawa, magastos. Kasi mas maraming volume ng concrete yung gagamitin. So, yun yung dahilan. Ba't hindi itong C yung ginagalaw natin? Bakit? Para palakasin yung capacity o para pataasin tong moment natin, hindi yung C ang ginagalaw. Bakit nauso yung doble? So, puntahan na natin yung talagang topic natin. Ito si T. Sabi natin, para tumaas yung capacity, si C or si T ang palakasin natin. Si C, pinaliwanag ko kanina, bakit hindi si C? So, ano yun naman natin? I-justify naman natin yun. Bakit naman si T? So, si T natin, ang formula nito, T is equal to AS Fy. Kasi, considering na mag-yield dito, Fy na ito, pero Fs ito talaga, di ba? So, AS Fy,
Ngayon, si Fy natin, kamukha ni F prime C, dinidecidean lang ito ng property ng bakal na bibilin mo. Kung bibili ka ng grade 60, grade 40, grade 33. So, yung mga yan, yun lang magde-define dyan. So, i-assume natin ito na hindi ito ginagalaw. So, paano natin palalakasin si T? Siyempre, hindi na pwede si Fy, si AS na lang. Paano patataasin si AS? Dadamihan natin ng bakal. Kapag dinamihan natin ng bakal, i-assume, siyempre, since directly proportional si AS, tataas din. Kapag dumami si AS, yung tensile force natin, tataas din. So, kung tataas ito, tataas din ito. Ibig sabihin, tataas din si ultimate moment natin. So, ang kalalabasan, yung capacity natin ay mas mataas na ngayon sa actual. So, goods na. Hindi na masisira yung beam natin. So, puntahan natin yung second na drawing natin. Ito yan, class. Sa second drawing natin, yung original area natin for singly, yung hindi kaya, yung mas maliit yung capacity kaysa sa actual, AS1 natin dininote. So, ito si AS1. Ngayon, ang sabi mo, since hindi kaya nung AS1 natin lang, ang goal natin, damihan yung bakal para tumaas yung tensile force, para tumaas si MU. Kapag tumaas na si MU capacity, ito na yon, mas malaki na siya, mas malaki na sa actual, ibig sabihin, yung load, yung consideration natin sa load, happy na, masaya na. Kasi kaya na nung capacity yung actual natin oh. So, paano natin ginawa itong pinataas? Si AS1 natin, nilagyan natin ng ekstrang bakal. Pangalanan natin siya as AS2. So, ayan. Si AS1 natin, nilagyan natin ng extra bakal, naging AS2. Kapag nangyari naman yan, oo nga, na-satisfy natin si load ay okay na, kasi mas mataas ni capacity kaysa sa actual, kaya lang, ang magiging problema natin dito naman, si code. Tandaan, na kapag nagdi-design tayo, hindi lang basta load ang kino-consider natin. Marami factors na kino-consider talaga dyan. Pero pag-usapan natin yung pang-double muna. So, si load, tsaka si code. Oo nga, since yung capacity natin ay mas mataas sa actual, kaya na nung beam natin, ng singly reinforced, take note, wala pang compression bars ito, kaya na nung capacity ng beam natin for singly reinforced yung actual. Kasi ito yun nga yung ginol natin, yun nga yung ginawa natin dito. Dinamihan natin ng bakal para tumaas yung moment capacity. So, kaya na niya yung load. Kaya lang, ang magiging problema mo naman dito ay yung code. Pasado ka sa load kasi mas mataas yung capacity versus actual. Kaya lang, babagsak ka naman sa code requirements. So, ano ba ang code requirements? Binanggit ko sa singly reinforced ito na discussion. Ang sabi ng code, dapat yung strain down ng bakal natin ay hindi bumaba sa 0.004 para ma-ensure yung ductility ng concrete. Malinaw ito, class. Malinaw na sinabi ng code na yung strain ng bakal ay hindi dapat bumaba sa 0.004. So, ibig sabihin, kaya nga ganito, ang binigay lang niya ay yung limiting values for yung minimum na value. Ibig sabihin, si strain ng bakal pwedeng tumaas. Ngayon, kapag pinadami yung bakal, katulad ng ginawa natin na to, yung strain ng bakal natin bababa na sa 0.004. Kapag bumaba na yon, possible na hindi na mag-yield yung bakal. So, balikan natin yung discussion dun sa reduction factor. So, saan na yun? Ito yun, class. Ang common na mali ng estudyante, akala nila pag binabasa ito ay katulad lang ng mga normal na Cartesian plane na papunta rito. Kaya lang, class, hindi naman ganun eh. Ang pagbasa nito ay mula dito sa right side, papunta dito, pabalik. Kasi, ganun ang pagbasa natin dahil nga, ang goal natin talaga, ma-ensure yung ductility ng concrete. Ang pinaka-ideal kasing design yung nasa tension region. Kasi nandito yung sure na mag-yield yung bakal, plus ma-maximize natin yung capacity ng bakal. Kaya ito yung original na gusto natin puntahan. Ito yung portion na nandito, yung lagpas sa 1,000 megapascal. Ngayon, kapag dumami yung bakal natin, ang mangyayari na, masyado na nagre-rely
do sa masyadong maraming bakal yung design natin. Hanggang magkaroon na ng brittle section. Ano yung brittle section? Oo nga, kaya nga nung capacity, yung load natin mula sa second figure natin kanina. Kaya lang, since masyado nang marami yung bakal, masyado nang nakokontrol ng bakal yung lakas, masyado nang dun lang nagre-rely sa sobrang dami ng bakal, so magiging brittle na yung section natin. Oo, kaya nung load, pero once na magkaroon ng failure, hindi ito magbibigay ng warning. So yun ang iniiwasan natin, yun ang gusto ng tension region. Gusto ng tension region na kaya ito yung sinasuggest ng mga structural engineers, kaya ito yung sinasuggest na region kasi ito yung pinaka-safe na region o pinakamaganda na magpapakita ng warning kasi ito yung malayo do sa FY, sa compression controlled na to, ito yung malayo. So dito, sure na una mag-yield yung bakal compared dun sa concrete natin o unang masisira yung bakal compared sa concrete natin. So ano yung mga sinasabi na warning na yun? Kapag nasa tension region tayo, kapag maganda yung pagkakadesign natin, once nasisira na yung structure, ang mangyayari na magpapakita ito ng cracks do sa tension side. Pangalawa, pwede nang magpapakita ito ng deflection. So kapag nakita natin na nagdi-deflect na o nagka-crack na yung beam, maidadiagnose na ngayon na yung beam natin ay pasira na. So, ibig sabihin, nag-yield na yung bakal, so pasira na yung beam, so magagawa ng paraan. Ang brittle section, kapag masyadong marami yung bakal, tapos once na yung design na brittle ay nalagpasan na naman nung actual, yung capacity, hindi na magbibigay ng warning yun, bigla na lang magko-collapse. So, ang possible na senaryo, mamatay or maaksidente yung mga occupants ng building. So, kaya inaayawan natin yung brittle section. Kasi ang gusto natin niya, yung section na magbibigay muna ng warning bago masira. Kasi, para hindi maaksidente yung mga gagamit. So, ito yon. Kaya na-imbento si doubly reinforced para masatisfy natin yung load, masatisfy din natin yung code. Kasi nga, kapag dumami ng dumami, yung bakal natin sa tension side, kakayanin niya yung load, pero hindi papayag yung code. Pasensya na class, inuulit-ulit ko kasi gusto ko talagang linawin sa iyo kung ano yung principle ng doubly reinforced. So, ito na nangyari. Naalala mo sa theory class, yung ginagawa natin lagi na dagdag-bawas. Pag dagdag ka ng load, babawasan mo rin. So, ito ang doubly reinforced. Noong nagdagdag tayo ng AS2 dun sa AS1 natin, so ito pa rin yun, class. Ito. Kaya lang, sabi natin, pasado tayo sa load, kaya lang bagsak tayo sa code. So, para pumasa tayo sa load at pumasa rin tayo sa code, ang ginagawa natin, yung idinagdag natin na bakal, binabalansi natin ng additional na bakal. So, ito. Yung dinagdag natin na strength doon sa tension side, babalansihin nung idadagdag natin na strength naman sa compression side. So, kaya tayo nagdo-doubly. Isa pang common na misconception class, eto, nalagay ko pala dito, add AS prime compression bars to balance the additional tensile force by providing additional ductility class. So, sinasabi natin, ang gusto natin sabihin dito, kaya tayo nagladagdag ng compression bars para balansihin yung idinagdag natin dun sa tension side. Kasi kahit na ito pa lang naman, hindi naman natataob talaga o hindi naman na masisira yung beam kasi pinataas natin capacity niya compared sa actual. Kaya lang, magiging brittle section. So para bumalik ka, kung ito yung region natin kanina, para mapupunta ka sa compression region kapag wala ito, para mabalik ka doon sa original natin na gustos, yung mag-yield yung bakal, para bumalik ka doon, kailangan yung pinalakas natin na tension side, balansihin nitong compression side. So, nagdagdag tayo ngayon ng bakal. Mali na tayo, class, ha? So, ang common na misconception kasi ng estudyante, ang formula daw kasi ng doubly reinforced MN ay equal sa 0.85 F prime C AC multiplied by D minus A over 2. So, ito yung sa concrete, no? Plus AS prime FS prime multiplied by D minus D prime. So, ito ang misconception na kapag daw hindi kinakaya ng singly reinforced, so nagdo-doubly reinforced tayo para yung compression bars tulungan yung tension bars. Hindi naman ganun, class, ang tunay na nangyayari. Hindi naman talaga yung compression bars in a way ang tumutulong sa tension bars. Unang-una, kung compression talaga ang goal natin, hindi talaga bakal dapat yun. So, ngayon, class, ang tunay na nangyayari,
nagdagdag ka kasi ng tension bars, so binabalanse lang nung compression bars. Hindi talaga ito mismo ang tumutulong na pataasin yung MU nung AS1. Yung AS prime na to, binabalanse lang niya yung idinagdag mong AS2 para makasunod ka sa code. Kasi ang kailangan mo lang naman protektahan ng beam sa tension side, hindi naman sa compression, kasi kaya naman nung concrete yung dahil malakas sa compression yung concrete. Ang kailangan mong tulungan yung tension side na ito, class. So nagdagdag ka ng bakal para masunod mo pa rin yung code, magdagdag ka rin ng bakal sa taas. So yun ang principle ng doubly. So hindi ko sinasabing mali ito, class, ha. Nililinaw ko lang kung ano yung tunay na nangyayari. Kasi eto daw, kapag hindi na daw kaya ng tension bars, tutulungan daw ng compression bars. Hindi ganun, class. Ang tunay dyan ay yung compression bars, binabalanse lang yung idinagdag mong reinforcement dun sa tension side. O, class, para iwas tayo, lagay tayo ng konting resibo. So, ito yan, nag-provide tayo. Ayan, nag-provide ako rito ng paliwanag. So, pause nyo na lang siguro. Konting lecture ito, class, galing sa ChatGPT. Siyempre, gamitin natin technology. Kasi, tamad na ako maghanap eh. So, ayan, kinausap ko na lang siya para sa iyo, class. Ayan. Pause mo na lang. Pero, mababasa mo rin dyan, class, yung sinabi ko para lang patunay. Para din ako mahirapan din mag-English. Mali na tayo dyan, class, ha. Pause mo na lang para mas mabasa mo mabuti ito. Pero yun din yung sinasabi niyan, class, na sinasabi niya dito, in summary, if you add the tension steel beyond AS max without adjusting the design beam, the beam will fail in a brittle manner. So, ayan yung, class, yung sinabi niyan. Next, by using doubly reinforced beam design, you can add compression bars to balance the extra tension steel. So, yun yung sinasabi natin. Yung AS prime na to ay binabalanse itong AS2 na to. To balance tension steel, allowing the beam to maintain a ductile behavior. Para nga nandun ka pa rin sa mag-yield yung bakal, which is yung inaalaw ng code na above 0.004 yung strain. Ito yung, class, oh. Next, even under higher moment, syempre tataas yung capacity. So yan yung explain natin kanina. So your understanding is correct. Adding compression bars is a way to ensure that the beam doesn't become over-reinforced. Di ba kapag over-reinforced ka, mapupunta ka nga sa compression region. So over-reinforced and remains ductile. Isa pang usapan namin ni ChatGPT, pare ko yan eh, close kami. So yes, you're absolutely right. The primary purpose of the compression bars in a doubly reinforced beam is to balance the additional tension reinforcement. So here's a clearer explanation. When the moment the demand exceeds the capacity of a singly reinforced beam, ito yung unang drawing natin, adding more tension bars alone would result in an over-reinforced section where the beam becomes brittle. To prevent this, compression bars are added to compression zone to balance the effect of the additional tension reinforcement, preventing over-reliance on the concrete's compression capacity, which can cause ensuring the additional tension bars do not cause beam to fail in a brittle manner. So, compression bars do not ito pa, class, compression bars do not directly add to the moment capacity in the same way that tension reinforcement does. So, ang ibig sabihin nun, kasi nga, ang formula naman talaga ng ultimate moment capacity ay ito. Wala namang compression bars dyan, class. So, ang goal mo dyan, compression bars do not directly add to the moment capacity in the same way that tension reinforcement does. Di sana, class, ang ginawa pala natin, yung MU na lang ay, kung mali ito, sana pala yung compression bars ang kino-compute natin dito. Kaya lang, hindi naman, class, diba? Ang kino-compute natin dyan yung tension bars. Does not they play a crucial role in allowing the beam to handle more moments safely? So, yung allowing the beam to handle more moment, so yun yung portion na ito. Yung load lang yon. So, yung sinasabi ng code, ay yung sinasabi nito na safely, yung para nga mapunta ka sa ductile region, which is yung tension side, tension region. So, yes, in the context of a doubly reinforced beam, the compression bars are primarily there to balance. So, ilang beses nang sinabi ito, class, to balance the additional tension reinforcement. Ayan, class, naglapag lang ako ng resibo. Baka sabihin mo, invento ko lang eh. Pero ayan, class.
Next, ito pa class, medyo mainit-init din na to. Discuss din natin Cmax 3 over 7 versus Cmax equals 3 over 8. So marami estudyante ang nagtatanong nito, kasi siguro ilang generation na rin ang nagtanong nito. Time din namin, nagtanong din ito. Sa time ngayon, nagtatanong pa rin ito. Cmax equals 3 over 7D versus Cmax equals 3 over 8D. So anong difference sa tanong ang tama? Ang sabi class ng code, ang strain daw natin dapat mas mataas or equal sa 0.004. Class, yung strain daw ng bakal dapat laging mas mataas. Dapat ang minimum na niyang value ay 0.004. So, hindi ka pwedeng bumaba. Hindi ka pwede magkaroon ng 0.0039, pero pwede ka magkaroon ng 0.0045, 0.005, 0.006, 0.007. Bahala ka sa buhay mo. Kasi ang utos lang ng code ay ito. Papayagan ka ng code as long as yung strain ng bakal mo ay above 0.004. So, malinaw dito. Class, kapag tinignan mo rito, ang sabi lang ng code, eto yon yung Cmax sa 3 over 7D. So, ang sinasabi ng code, for Cmax, dapat 3 over 7D, papayagan ka pa rin niya. Kapag bumaba ka pa dyan, o kapag nilagpasan mo pa pala yung Cmax na yan, dahil pabaliktad niya yung tingin natin sa Cartesian plane na ito, ng reduction factor. So, yun class, para kapag nilagpasan mo pa yung Cmax na yan, hindi ka na i-allow ng code kasi lalagpasan mo na yung maximum still ratio. O, ngayon class. So, kung ito pala yung 3 over 7.004, so mali na ba ito? So, ito class yung difference ha. Makinig mabuti. Ang sabi ng code, yung strain ng bakal, ang minimum ay 0.004. So, sabi ko nga kanina, ito po yon yung pagkaginamit mo 0.004. So, ito yung limiting values na i-allow ka ng code. Pero, ang sinasuggest sa atin, gamitin daw natin yung 3 over 8. So, ano ba yung 3 over 8? Kung babalikan po natin reduction factor na graph, ito po yung 1000 megapascal. Ang inuutos sa atin ay ito. Ito yung mandatory. Ito naman po yung suggestion. So, ito yung utos ng batas. Ito yung sinasuggest ng mga gumawa ng code na yon. So, ang suggestion nila, para ma-ensure yung ductility ng bakal. So, ductility. Tapos, ma-maximize. Para ma-maximize natin yung capacity ng beam, so mas maganda na gamitin si 3 over 8D kapag nagdi-design tayo. So paliwanag natin mabuti. Since mas magandang practice ito, parehas sa tama ito. Bakit? Kasi ang 0.004 na strain, 800 megapascal ang katumbas niyan. So ito yon. Pero ito ay 1000 megapascal. So ang utos lang naman ng code ay dapat di ka bumaba sa 800 megapascal na Fs. Eh, di ba ang 1000 megapascal mas mataas naman talaga sa 800? So, alam natin lahat yan. Basic yan. Ngayon, class, kung ganun pala, ito, tama. Ito, tama. So, si ductility, pero kapag ito'y ginamit mo, mas ma-ensure natin yung ductility ng bakal plus mamamaximize natin yung capacity ng beam. So, bakit natin mamamaximize? Eh, di ba ang reduction factor kapag nasa tension controlled region ka ay 0.9? So, 0.9 reduction nito, ibig sabihin 90% nung nominal moment ang i-allow sa'yo na ipagamit ng code. Eh, di ba kapag nandito ka sa in between 800 papunta sa 1000 megapascal, di ba yung reduction factor mo dyan, transition yan, so magko-compute ka ng 0.65 blah blah blah, di ba? So, ko-compute mo yan. So, pero mako-compute mo pa rin doon ay below 0.9 kasi tension region lang may 0.9. So, ibig sabihin, kapag nagdi-design tayo sa region na to, bukod sa mas na-ensure natin na mag-yield yung bakal, mas na-ensure, mas na-maximize din natin yung beam capacity kasi 90% ng reduction factor natin. Again, class, hindi ko sinasabi po na mali yung Cmax na 3 over 7D. Ang sinasabi ko lang, mas okay na gamitin si 3 over 8D kasi po mas may ensure nga natin yung ductility at saka mas na ma-maximize po natin yung capacity ng beam natin. So, ikaw class, tanongin din kita. Kunwari, meron kang 3,000 pesos. Ngayon, may bibiling kang sapatos. Anong bibili? Kung same lang naman din pala, napasok sila sa 3,000, paano mo pipiliin yung class?
Di ba ang pipili mo doon yung mas may benefit, kunwari mas mura siguro o mas maganda. Again, basta yung may mas features na mas kakaiba or mas makikinabang ka. Tama ba, class? Ganun mo iti-take ito. So kung ganun doon pala sa pagpili ng sapatos, ganun ang mindset natin. Ito talagang dapat ito pala ang sinusunod natin. Tama? So yung class ay sa pagde-design. O, para i-close itong usapan natin na to, class. Kasi sa mga susunod na discussion, baka malito ka sa ginagamit ko, baka iba sa alam mo. So, kaya ko lang ito pinaliwanag ha. Pero para matapos yung usapin na to, ganito natin Para matapos yung usapin ng CMAX, ganito po natin tinitik ito. Ginagamit ko yung CMAX sa 3/7D kapag analysis. Kapag naman design, ang ginagamit kong limiting values naman ay si 3/8D. So, sa analysis nating class, bakit sa analysis ay 3/7D? Kasi po, ang analysis, ito yung mga beam na galing sa ibang tao. Tama? Ang sabi lang kasi, ito ay suggestion. Kasi since ito rin ay tama, so pwede mo rin naman talagang gamitin ito, class. So kapag nag-a-analyze tayo ng beam, dapat i-accommodate din natin yung mga designer na gumagamit ng transition region. So kapag analysis, ang ginagamit ko talaga hanggang 3/7D. Pero kapag design naman, since design problem, so ako to, decision ko ito. Kapag magdi-design na, ang ginagamit ko na, since ito yung mas may benefit na design, so doon tayo sa 3/8D. Kapag nagdi-design, ang ginagamit kong CMAX ay 3/8D. So bakit ko ba binanggit ito, class? Kasi para sa limiting values ng AS Max. Alam natin na para ma-check natin kung ito ay singly or doubly, i-check natin ito sa ultimate moment capacity kapag design. Kapag naman analysis, check natin sa AS Max muna. So, kunwari, binigyan tayo ng tension steel bars. So, kukumpitin natin yung AS nun, i-compare natin sa AS Max. So, sa AS Max, ang pang-compute ko ng CMAX, kapag ganon, 3/7 lang. 3/7D kasi analysis. O, malinaw tayo ha. Kapag naman magdi-design, ang ginagamit ko ng limiting values ng AS Max natin, 3/8 na. Yun yung difference. Kapag analysis, ginagamit ko 3/7. Tapos kapag design naman, 3/8. Yun lang yung sa akin, class ha. Pero hindi ko sinasabing mali ito. Ang sinasabi ko lang, mas may benefit ito. So ito ang gagamitin ko ha. Sir, paano po ito pala. Depende rin syempre kung sino nagpapa-exam sa'yo. Syempre, kung ano yung ginagamit ng papa-exam, yun ang susundin mo. Sir, paano naman sa board exam? So nagtanong-tanong din ako sa mga friends natin sa ibang review center. So far naman, hindi pa naman lumilitaw na yung AS Max, yung C Max, yung C pala, ay nag-in-between. So far, hindi pa naman nangyari daw sa board exam na yung C ay nag-in-between 3/8D tsaka ng baliktad pala yung inequality ko. Yung C daw ay hindi pa naman nag-in-between ng 3/8 tsaka nag-in-between ng 3/7. So far, hindi pa naman nangyari ito na para malaman natin kung alin yung susundin. So far, hindi pa nangyari. So, wag mo naman munang ipaliwanag ito. Pero sa review center namin ng class, 3/8 din yung ginamit. So, ikaw, bahala ka. Pero again, depende siguro sa nagpapa-exam kung sino yung nagpapa-exam sa'yo. So, yung sundin mo kung ano yung methodology niya. Kasi, ang sinabi nga lang ng code, hindi naman class magulo ang code. Ito ang sinabi lang ng code. Ang sinabi lang niya, minimum ay 0.004. So, talaga namang parehas tama ito, class. Malinaw tayo. Sana nalinaw ko yung again, ito ulit ang resibo, class ha. When determining the maximum area of steel reinforcement AS Max for a singly reinforced concrete beam, both 3/7 tsaka 3/8 are common empirical expressions. Kaya common kasi parehas yan tama. These limits are based on the beam's depth, blah blah blah. Here's a guideline for selecting between the two. 3/8 is more conservative limit, providing more safety margin and ensuring that the section remains ductile. It is commonly used when you're designing for more stringent safety requirements or when you want to limit the amount of reinforcement to prevent excessive stiffness, which could lead to undesirable cracking.
3D/7 allows a slightly larger reinforcement, di ba yan ang ayaw natin, area, which though, yan yan, sabi nga slightly kasi 3/7 at 3/8 lang naman, which might be more suitable if you need to maximize the load carrying capacity without excessive safety conservatism. It could be used when a balance between capacity and ductility is desired, especially for normal load conditions. In general, I recommend using 3D/8. So, ito nga yung mga benefits. Sabi nga sa'yo, pares tama si 3D/7 tsaka si 3D/8. Mas may benefit lang si 3D/8. So, ductility is a priority. You want to avoid excessive reinforcement that could lead to brittle failure. Next, your project has a stricter safety requirements. Yan na class. If you want to maximize the capacity without compromising safety too much, 3D/7 is acceptable in many cases, especially for non-seismic regions. Kaya lang class, kaya lang Pilipinas ka. So, alam natin, Pacific Ring of Fire or normal load scenarios. However, always check the local standards. So, yan nga. So, isa pa ditong papasok, check mo rin kung ano yung sinusunod ng examiner. So, kung ano yung sinusunod nung magpapa-exam sa'yo, sundin mo yung class. So, depende yan. Ito ay for general approach lang ha. Pinaliwanag kong si CMAX lang. So, susunod na video natin siguro, bigay natin yung sample problems natin ha.